pagsugod sa atong panimbahon karon. Magbasa ta sa pulong sa Ginoo na Salmo 51 verses 18 to 19. Naghingon din O Dios, kasong tag-usa Ginoo. Grasya ni nga imong gihatag kanamo nga usahay di namo gahatagan og dako kayong bili ang among gininhawa Ginoo pasaylo agid kami niana. Thank you Lord sa kinabuhi. Sa pulong, sa buhat ug sa una-una ug sa mga kapakyasan nga among gakahimo Ginoo nga di kami maka subay sa imong kabubuton nga maoy mahimo Ginoo nga hindrance. Versikulo 1 paingon sa 6. Ang Ginoo mawang akong magbalantay ug walay nakulang kanako. Gipapahulay niya ako sa mga lunhawng sipsibanan ug gitultulan niya ako sa tin-aw nga katubigan. Gilig-on niya ako, gitultulan niya ako sa dalan nga angay kong subayo, tungod og alang sa iya kanan. Bisan pag maglakaw ako sa ngitngit maguban kanako sa tibuok kong kinabuhi ug magpuyo ako sa balay sa Ginoo hangtod sa kahantuluran. Amen. So walay bisan usa o bisan kinsa kanato karon nga walay Pasalamatan natong Ginoo tungod kay lagi gitagaan patag another opportunity nga makasimba ya sa iyang buhing ngalan. Then welcome dayang tanan sa karon. Hopefully no magkita ta every Friday. And then ang last Friday ako ang nag-share is ang share nako is about sa faith. So lagi faith is one very important sa atong prayer life, no? Tungod kay without faith, ang atong pagampo is something like patay, no? Dili siya katubagon sa Ginoo, tungod kay wala tay pagtuo ngayon tubagon ang atong pagampo. So kana, and then ang next is natay Sunday service, pagpakan atong Ginoo. Dayon ang sunod, discipleship. Una, mailhan nimo ang Ginoo. Ang ikaduha, mailhan nimo imong kaugalingon. Ingana siya. Makita nimo ang pagkabalaan sa Ginoo sa imong pagbasa sa Bible ug makita nimo ang pagkahugaw sa tao. Makita nimo ang imong pagkakabos, ang imong pagkahugaw sa balaan ng Ginoo. So kung padayon ka nga magbasa sa Bible, then magka-increase pod ang imong acknowledgement sa imuhang pagkakabus sa espirituhanon nga mga butang. Nganong ang uban Christians as that grabe ra gyud kagaan ang ilahang pagtan-aw sa when it comes to spirituality tungod kay dili ko kayo gabasa sa Bible. Nga daghan Christians nga wala nakabalo na sila kabus sa espirituhanon ng mga tungod kay dili ko lagi kayo nabasa ang Bible. Ang Bible gyud ang magpatinaw sa tuwang una-una o mata kung unsay ato ang tinuod nga kondisyon sa mata sa Ginoo. Nga
we are sinners, no? We are kuanta daghan tag kapakyasan, mga makasasala ta, mga tapulan ta, daghan kay tagkakulangon sa Ginoo. Kung makita nato na tanan kung permanente ta magsigibasag dito. Nag-fall short gid ko sa glory sa Ginoo. So, ingon pa sa Romans 3, di ba? So, sa ingon sa Romans 3, walay maayo nga tao, wala maski. Tanan. So, mo na siya, how do we become poor in spirit? Concentrate on God. And then ang ikaduha is that ask the Lord. Nga ambot pasabot nga one thing about being a beggar, no, being a pochos, is that you ask, no, dili man sa nakakita ba mo beggar or manlilimos nga wala ni anak mangayo man ganyan siya, no? Demo basin na nakakita ba mo tao nga niya ni duol sa asba mura man kag walay mura man kag manlilimos ug dagboy, no? No? Dili wala ka kita ging anak. Ay sa ra gid mohatag ang usa ka tawo og naapoy mangayo. Right? So same gyapon sa Ginoo nga ang kana bitong kung gusto kita motubo sa pag-ila nga kita kabos espirituhanon nga mga butang, kinahanglan nato na pangayoon sa Ginoo. Pangayoon nato sa Ginoo. No? Dili na sa something nga silpon-silponan ra nimo, higda-higdaan ra nimo, lingkod-lingkuran ra nimo, Facebook-Facebookan ra nimo, and then suddenly at night, pobre mo day ko. Sa espirituhanon nga mga butang, di mo ka makarealize anak. No? Dili siya yung anak. It doesn't work that way. It works the way nga mag-ampo ka nga, Lord. Gusto ko makabalo, gusto ko makaila, gusto ko mapuno, gusto ko pakan ako, bahugi ko, paim na ko sa lunsang gatas nimo, Ginoo. No, you ask the Lord para lagi mutubo ta sa espirituhanon nga mga butang. So, kato, you ask the Lord, no? Mao na siya kung gusto kita nga kita kabos sa espirituhanon nga mga butang. Concentrate sa Ginoo o mangayo sa Ginoo. Last question. How do you know that you are poor in spirit? Unsa man ako pagkabalo, pastor, nga poor in spirit ko? Unsa man ako kay isusuro na ko, pastor, kay base ko na sa katapusang adlaw ma-disappoint ko. No? Unsa man ako dapat na ato'y checklist. Dapat kabalo ko, no? How do I know that I am one of those who are poor in spirit? Naay lima. Karas, limahon lang nato, no? Dalion na nato ni. Una is that when there is hunger for God and for the truth of God. No? Igsoon! Naabataan na. Uhaw ba ta sa Ginoo? Gutom ba ta sa Ginoo? Kay kung naana nga, ang kana nga kagutom, ang kana nga kauhaw, indikasyon na nga ikaw kabus sa espirituhanon mga butang. Grabe ba yung mga busog ba sila? Grabe. Paano ko ninyo ba yung sa sekreto? Anong busog? Busugan na ninyo. Wag gigutom, bro. Ano nang Ginoo? Busugan yung mga tawhana. Wag mong giniingon sa kuha, Lord, bawgi ko Ginoo. Gusto ko makaila sa imo. Gusto magig ko mailhan mo gid ang imong mahibalan ang imong kabubuton. No? Ang timailhan lagi sa usa ka taong kabus espirituhanon nga mga butang kay katong gutom uhaw sa Ginoo. No? Are we hungry for God? Are we thirsty for God? Naba na siya, nakauhaw, Ginoo. Just really want to know you, God. Gusto kita ka mailan, Ginoo. Or ano man? Wala lang. Simba-simba lang. Dala-dala ng Bible, sa tanas, dala-dala pag Bible ko. No? It's dapat na ang kauhaw, dapat na ang kagutom sa Ginoo.
Gitawag na siya nga spiritual discontent. Gisugot ta sa Ginoo nga makontento sa material nga butang nga naa sa buhay. But with regards to spiritual things, gana ang Ginoo nga ayaw ka there's more, there's more, there's more. Unsa gingon niya kang Nathaniel katong sa John 1? Ana sa kang Nathaniel nga naa dito sa kahoy ana sa dito na ka ato tungod kay niingon na ko sa imuha nga nakita ta ka atong kuan pa ka. Hali sunod. There's more. Naapay daghan imuha mahibalan makita ug mabati. No? So ayaw gunong. Ayaw mo gunong. No? Naapa ba nang kagutom? Sa una kay naa, karon kay ambot napas mo na siguro basta. Di naman ko gabati og gutom. Sa una kay di gyud ako kaya ba nga di ko makabasa Bible. Di gyud ako kaya nga di ko kasimba. Di gyud ako kaya nga di ko kaampo. Karon kay okay lang. Makasimba, mabasa, makaampo. No, nauna lagi na ako nga. Sus, nawala ang kagutom kauhaw. Basig napas mo na ko ani. Kabatay mo nang kanang malipasan mong kapas mo di na mo gagutomon. Di na mo gawawon, okay na ko. No? So let us ask for God. Let us really let us be hungry and be thirsty for God. Kaduha, when there is losing of self, how do I know that I am poor in spirit? When there is losing of self. Nga ang but pasabot is that when you are poor in spirit, you lose a sense of yourself. Unsay but pasabot? Dili na nimo ginauna imong kaugalingon. Ang uban na. Kabantay mo ni John the Baptist. Unsay ingon niya? I must decrease, you must increase. Unsay ingon ni Paul? Unsa pa ingon ni Paul sa Philippians 2? Ato ta sa Philippians chapter 2. Unsa ingon ni Paul diri verse 3? Ayaw ka mo pagbuhat bisag unsa gikan sa hinakog nga kikatuyuan o sa walay hinungdan nga tinguha sa pagpanghambog. Pagpaubos hinuon kamo og isipa kanunay nga ang uban mas maayo kay kaninyo. Pag tinabangay kamo og dili kay maoray inyong atimanon ang tagsa-tagsa ninyo nga kaayuhan. So, a person, ang tao nga naay ang kabos sa espirituhanon nga mga butang is katong tao nga kato laging when there is losing of self. No nga dili na importante ang imuhang kaugalingong panghinanglanon kay kabalo ka ang Ginoo mutagbo ato tanan. Instead, ang imong ginatan-aw kay ang panghinanglanon sa buwan. Katulo, how do I know that I am poor in spirit? When there is no complaining about your situation. Dili ka ga-complain sa imong sitwasyon kay ngano man. Ang usa ka manlilimos, moingon ba sa nganong manlilimos man ko No? Dili sa makaingon na sa kaugalingon kay ngano man he is incapable, dili siya able lagi makatrabaho. So ang kinaiya sa usa ka beggar, sa usa ka manlilimos is that dili siya ka-complain sa iyang sitwasyon. Kay kabalo siya nga he deserves nothing. I deserve nothing. No? Mao na siya ang kuano nga dili ka maka-complain kay kabalo ka nga asa gani imong sitwasyon si Christ ug ikaw naa ka sa ubos, kabalo ka nga you deserve nothing from God. Unsay deserve nato? Dapat the wrath of God. Why? Because we are sinners, because we are great offenders of the word of God. Sa gingon palagi, ang kusog nga gihatag sa Ginoo sa tuwa, gamiton pa nato sa pagpapasalamat. Diba? Abi ka baga.
atong buhay. Kusog ng gihatag gi-renew sa Ginoo sa ako karong adlaw, magamit man ako sa pagpakasay. I deserve nothing, Lord. I deserve nothing. So, mo sa ganito ang opposite sa poor in spirit. Ang opposite sa poor in spirit kay katong prideful spirit. Katong garbuso nga espiritu. Kaning poor spirit or humble spirit, ang iyang opposite kay garbuso nga spirit. Ang katong prideful spirit is that ang iyang ginaingon is that I deserve something. I deserve this, Lord. I deserve this. Deserve, di ba? Deserve. Muna sa prideful spirit. And then ang poor spirit is that ang iyang ginaingon, I don't deserve this, Lord. Ang pagkaon nga nasa lamisa, I don't deserve this, Lord. Ang sanina nga nana ko ron, I don't deserve this, Lord. Ang trabaho nga nasa ko karon, I don't deserve this. Wala na ako nigi-earn because I'm good. No, I am not good enough. No? So, ang poor in spirit, ang someone nga pupuri or kabos espirituhalon nga mga butang is that dili ga complain sa iyang sitwasyon. Kaya ngano lagi tungod kay kabalo siya nga he deserves. No? So, nahinumduman ako tong ingon ni Spurgeon sa ka-preacher niya na siya. When you get 1 inch above the ground in your own esteem, you are that inch too high. Remember, your place is nothing. Ano siya? No nga. Kung muangat lang tag 1 inch, no? Whenever you get 1 inch above the ground in your own esteem, you are that inch too high. Remember, your place is nothing. Ganita, tagikan sa taon. We come from dust. We are nothing. Nothing, no? So if we know that, then dili ta maka-complain because everything na nasa itong kinabuhi is grace. Grasya na gikan sa Ginoo. And then, kaupat, ako pong basahon itong gingon ni Paul. Galatians chapter 6 verse 3. Nagingon si Paul sa Galatians about this. Naniana siya, Galatians chapter 6 verse 3. Tanaw, kung may maghuna-huna nga bililhon siya, bisan kon ang tinuod, mao nga wala di ay siya bili, naglimbong lamang siya sa iyang kaugalingon. No? Sabot, niya na si Paul, do not think too high of yourself. You are nothing. Ayaw kayo gunahunaan nga importante. Ayaw ka gunahunaan nga kanang celebrity kayo ka. No, you are nothing. Ano si Paul, no? You are nothing. You come from the dust. You are nothing. So, there is no complaining to someone who is poor in spirit because he knows that he deserves nothing. Number 4, when there is a profound gratitude towards God. So ang usa ka tawo nga naa sa iya, ang usa ka he acknowledges that he is poor in spirit, is mailhan nato siya sa iyahang pagka mapasalamaton. When there is a profound gratitude towards God. Kaya usa ka nito, you deserves nothing and then the Lord gives you something and then naa dayon ang kalipay. Lord, salamat kayo sa paghatag. Nakakita na mo ang manlilimos kung tagaan yung pagkaon, tagaan yung sanina, tagaan yung kwarta. Grabe kamalipayon. Ingana na, dapat. Nga ang nilason sa Ginoo, we are poor in spirit. Kita itong manlilimos, pangayo sa Ginoo. And then, ang Ginoo, hatag sa tuwa. Dapat ang kalipay sa usak at kamalilimos ang kitagaag, pagkaon, kitagaag o sanina, kitagaag ng kwarta, dapat ing-ato po lang atong kalipay sa paghatag sa Ginoo sa mga grasya sa doon. Pagkaon taniya, ikolektahan taniya, ibuhin taniya ka mga tao. No?
So, usa na siya, no? Na ay overwhelming gratitude towards God. Because kabalo siya, he deserves nothing. Pero luyo sa iyang pagkamakasasala, ang Ginoo gahatag yapon sa iya. No? Kay kung ang Ginoo bitaw, muha na sa nga ay sa ratag-tagaag magbinuotan ka, ay sa ratag-tagaag di ka makasala. Unsa atong kahimtang karon? Magutom ta, no? Kung magbase sa ato ang works. So mo nang dapat mapasalamaton ta. And then the last one is ang tao nga naay ubos or naay kabos espirituhanon ng mga butang is that when the pride is gone. Kung wala na ang garbuso nga kinaiya. Kung mawala ang garbo, wala na ang garbo sa iya. Then, usa na ka-indication nga siya naanay kabos nga espirituhanon nga kinaiya. No? When the pride is gone. Kay walay makasulod sa gingarian sa langit nga garbuso. Nga mo na ka sa Ginoo nga pagtarong diha na dagan ko gitabangan dito sa yuta. Pasudla ko kay buutan di ko nga tao. Walay garbuso nga makasulod sa gingarian sa langit. Wala kay madunggan dito sa langit mo ingon nga pre. Deserve na ko ni, nato dire. Butan man kay ko, nakakay ko kitabangan. Di ka magaingon ana dito. Tanan istorya dito sa langit, ang tanan ginaingon dito nga naa dito moingon dili nako deserve na dili. Muna ang ilahang mga lingwahe dito. No? No? Di ka kitag mag-ano dito. Tungkol sa akong tights. Ayan, nagok nga kong hulog sa simbahan. No? Di rin siya nga na. Wa tayo makita dito sa langit. No? It's a no-no to the kingdom. No-no to the kingdom. Pride, self-righteousness, self-sufficiency, self-assurance. Wala na dito sa gingarian. Wala ang self. Because it is all about God. Period. Ang Ginoo ra gyud tanan, no? Wala na tanan. Kay being poor in spirit is simply means being humble. Muna sa pasabot igsoon as we draw to the conclusion of this topic, ang pasabot sa poor in spirit is humble, humility. Mapaubsanon. Humble in a sense nga wala gyud kay mapaghinambog. Muna siya ang poor in spirit. Wala kay mapaghinambog. Wala kay mapagarbo sa tao. Kay kabalo ka nga walay imuha. No? Nga dili nimo mabitbit sa gingarian sa Dios ang imong pagkamayong tao. Kay kulang ang imong pagkamayo. Dili nimo mapagarbo dito sa gingarian sa langit nga daghan kag natabangan dako imong wala na tanan. Tungod kay kulang sa timbangan sa Ginoo. Kulang, no? So, being poor in spirit means humility. Mapaubsanon. Basa rin ito mga verse and then after that, we will end. Ato ta sa Psalm 34. Mao ni ang kwan sa Ginoo, mao ni ang pulong sa Ginoo. Psalm 34 verse 18 nag-ingon diri nga duol ang Ginoo sa samdan o kasing-kasing ug luwason niya ang nakabsan na sa tanang paglaom. O di ba? Nakabsan sa tanang paglaom mga broken people. Kaya mga broken people is humble people. No? Okay, usahay bitaw maghinambog ta. Mo bitaw na kung nabitaw ta sa peak sa atong kwan. Ang rason sa Ginoo ngano bitaw ipapandol ta niya to break the pride. No? Sa eskwelahan nganong anak ka nga nag-study naman ko Lord, honor student man ko, dean's lister man ko, and then niabot din ang time nga napandol kasi mga academics. Perhaps one thing gusto matun-an nimo, gusto ipadala sa Ginoo sa imo is that you remain humble. Nga ang imuhang tiil magpabilin sa
ground. Sa trabaho, sa pamilya, tanan. No? And then, Psalm 51, verse 17, nagingon dito, nagingon dito sa pulong sa Ginoo, ang halad ko, O Dios, mao ang espiritu nga mapaubsanon. O, di ba? Espiritu nga mapaubsanon. Dili mo isalikway, O Dios, ang kasing-kasing nga mapaubsanon o mahinulsulod. And then, mo go ta dito sa James chapter 4. Yan na dito sa pulong sa Ginoo. James chapter 4, verse 6. Yan na diri nga, apan ang grasya nga gihatag sa Dios daghan pa. Sumala sa giingon sa kasulatan. Kaaway sa Dios ang mga mapahitason. Apan maghatag sa grasya sa mga mapaubsanon. Diba? So, grabe no, kaaway sa Ginoo ang mga garbuso, ang mga hambog, ang mga mapahitason. Maghatag sa grasya sa mga mapaubsanon. So, blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom. Amen? So, na imong dapat magpabilin ng pausanon din sa Ginoo. Be humble. Dapat. It means be poor in spirit. So allow me to close this in prayer. Sa word, let us bow down our heads. Allow me to close this. Labing gamhanan nga Dios, Ginoo, salamat kayo sa imong grasya. Salamat sa imong kaluoy, salamat sa imong higma. Lord, again, salamat sa pulong na imong gihatag karong adlaw sa pagpasabot sa among sa pulong nimo nga imong gisulat ngadto sa Mateo kapitulo 5 bersikulo 3 about sa poor in spirit, Lord. I pray, Lord, nga as Christians we will remain humble, O God, because we deserve nothing. We know, Lord, that our position is in the position of nothing. Salamat po kaayo yun, Ginoo, sa kaluwasan ng imong gihatag maski dili na mo deserve. Kana dako gyud ang among pagpasalamat sa imong Ginoo. I pray, Lord, nga mo increase pag yun ang amuang pagtingwa, pagkagutom, pagkauhaw sa imuha, Ginoo, nga mas mailhan ka namo, mas makabalumi sa imuhang kabubuton, Ginoo. I pray, Lord, sa mga kaigsuunan nga nakaron nga somehow, Lord, nawala ang kagutom, nawala ang kauhaw sa imuha, ang akong mga pag-ampo, Lord, that you would regenerate each heart, you would give revival, O God, nga imuha ming ipabalik ngadto sa tinud-anay nga pagsimba sa imo. Salamat kay Ginoo, tanan dungog himaya ginabalik namo sa imong ngalan. Kinabuhi pasalamatan sa ngalan ni Jesus. So today is the first Sunday of the month. So akong ginahagatanan sa pagpanindog. We will have our communion today. Pagihog ko distribute sa ato wine and bread. Ingon diri sa pulong sa Ginoo sa 1 Corinthians chapter 11 verse 27, naging diri, busa ang mukaon sa pan sa Ginoo ug muinom gikan sa iyang kupa sa paagi nga dili takos, nakasala batok sa lawas ug sa dugo sa Ginoo. So kinahanglan kinahanglan na ang matag usa magsusi sa iyang kaugalingon ug unya mukaon sa pan ug muinom gikan sa kupa. Kay kung dili niya ilhon ang kahulugan sa lawas sa Ginoo, inigkaon niya sa pan ug inom ni gikan sa kupa, siya ang nagpahamtang og silot sa iyang kaugalingon. Mao hinungdan nga ang daghan kaninyo ang nagmasakiton ug nagmaluyahon ug daghan ang nangamatay. Apan kung susihon una nato ang atong kaugalingon, dili kita silutan sa Dios. Apan kung silutan kita sa Ginoo, kini maoy pagpanton lamang kanato
aron dili kita mahiapil gisidok niya sa kalibutan. So ang bread is ang Lord's Supper is ang paghinumdum sa gibuhat sa atong Ginoong Hesus dito sa cross, sa iyahang pagtugyan willingly sa iyahang kinabuhi para sa mga makasasala nga parehas nato. Gihatag niya ang iyang kaugalingon willingly sa atoa, no, gihatag niya ang iyang kaugalingon, gi-offer niya, nahimong buak ang iyang lawas, o giula niya ang iyang dugo para sa atong kaluwasan. So kaning atong ginabuhat, no, kaning ato ang ginabuhat is dili lang ni siya something pa-char-char lang, but this is a remembering, ano, ang paghinumdum sa gibuhat sa Ginoo sa matag usa ka nato. Ang wine nagsymbolize sa dugo niya nga iyang giula dito sa cross. Unsa kaniyang dugo? Maoy bayad sa atong sala. No? Ingon ang Biblia nga kung walay pag-ula sa dugo, walay pagbayad sa sala. So giula sa Ginoo ang dugo aron sa pagbayad sa atong mga kasalanan. Ug nahimong buak ang iyahang lawas para sa kaluwasan nato. Nga kita nga hugaw gilimpyuhan sa limpyo nga kinabuhi ni Kristo, ug ang hugaw nato nga kinabuhi gibalhin ngadto sa kinabuhi ni Kristo. No? So as we partake the bread symbolizing the broken body of Christ on the cross, allow me to read the scripture in 1 Corinthians chapter 11 verse 23. Kay nadawat ko gikan sa Ginoo ang pagtulunan nga akong gitudlo kaninyo, nga ang Ginoong Hesus sa gabi nga sa gibudian mikuha sa pan, unya nagpasalamat sa Dios ug gipikas-pikas niya ang pan ug miingon, mao kini ang akong lawas nga alang kaninyo, buhata kini aron paghandom kanako. So before we partake the bread symbolizing the broken body of Christ in the cross, let us pray a prayer of thanksgiving to the Lord sa tanan niyang gibuhat sa atong kinabuhi, most especially sa kaluwasan nga iyang gihatag kanimo. Allow me to pray. Labing gamahanan o labing halangdon nga Dios Ginoo, salamat sa kaluwasan nga imong gihatag sa mua. Even though, Lord, we don't deserve it, but still you are good and you are faithful nga imong gihatag gitugyan ang imong kaugalingon para sa among kalapasan. Salamat kayo Ginoo sa kaluwasan again nga imong gihatag sa magkagusa kanan. Kini mo ginamong ginapasalamatan sa ngalan ni Jesus. Let's partake the bread. Before we partake the wine, symbolizing the shed blood of Christ on the cross, allow me to read the verse in verse 25. Human sa panihapon, gikuha niya ang kupa ug miingon, mao kini ang kupa sa bagong kasabutan sa akong dugo. Matag inom ninyo niini, buhata sa paghandom kanako. Before we partake the wine, symbolizing the shed blood of Christ in the cross for the payment of our sins, let us pray a prayer of dedication to God, again, dedicating ourselves to Him, our family, our work, sa study, sa skills, everything, atong ibalik diha sa Ginoo, para sa kaymayaan sa Ginoo. Allow me to pray. Labing gamhanan o labing halangdon nga Dios, Ginoo, we dedicate to you, Lord, our life, Lord, for this month and for the years to come, for the days to come, Lord, as long as we are alive. Amo ang ginatugyan balik, ginasalig kanimo, ginahatag ang among pagtuo kanimo, Ginoo, nga ikaw ang Dios nga in control, sovereign sa tanan, nga ikaw ang Ginoo nga angayan nga kasaligan sa tanan, Ginoo.
gikan sa among pamilya, sa trabaho, sa eskwela, sa simbahan. Tanan nga aspeto sa tagsa-tagsa ka mga kinabuhi nga naa diri among ginabalik nga na sa imuha ug isalig namo nga ikaw ang Ginoo nga mas nakabalo. Ikaw ang Ginoo nga gamhanan ug ikaw ang Ginoo nga niya sa tanang lugar. Ug na ikaw ang Dios nga kasadigan sa tanan nimong plano. Salamat Ginoo tanan dungog ug himaya ginabalik namo sa imong ngalan. Kini ang ginapod ginapasalamatan sa ngalan ni Jesus ang Ginoo nga luwas. Sa vertical 1. Kay sa matagkaon ninyo ni ining pan o sa matag-inom ninyo gikan ni ining kupa, gisangyaw ninyo ang iyang kamatayon hangtod sa pagbalik niya. Ato ang pakpakan ng Ginoo. Ayo. Before we end, let us sing a song to the Lord. Ang pulong sa Dios karon padasig ba kanato, nakapahinomdom ba kanato. Amen. Amen. Grabe. Kung magbasig yun sa atong ginhatan ang kamayo sa Ginoo. Maki-friend with God maayo. Pero again, maayo yun tayo ang Ginoo sa atong pagkakataon. Sa atong awitan pag-usap ang Diyos sa awiton ang pulong mo. Kanimo, O Diyos
So, as we had today's Sunday service, kuha po di kanang para magkuha na po nato, no? Today is the birthday of my wife, si Maeve, no? So, Okay, magamputa. Labing gamanon ang langit na namo nga Ginoo nga nasa langit, salamat ka Ginoo sa karon nga gintagon sa kagalingan nga kami Ginoo kasinod sinos dito kamaturan kami ampo Ginoo sa aning test na sa mga tubangan Ginoo inaap Ginoo nga tao Ginoo nga nadri nga naghatag Ginoo inaap Ginoo naghatag sila nga out of joy nga gikan sa imuha tungod sa ilang relasyon sa imuha o sa kaluwasan nga imong hatag sa ila Ginoo. Ginawa Ginoo tutoy ang unang kasing-kasing sunod Ginoo sa imong mga pulong Ginoo nga tudlo nimo sa amuha Ginoo. Na Ginoo kang buntag kung ganin yan mo matag-usa. Hinaap Ginoo ang kalipay sa matag-usa mapabilin yan. Karon nga buntag Ginoo dahil Panginoon, hinaap Ginoo itong kauban ng ginampo sa Kristo Jesus ng Siyempre ng Diyos. Ang ginahami ang tanan sa pagkakas. Nakibasahon sa Salmo 25, versikulo 4, pareho sa 5, lukso din sa versikulo 8. Ano siya sa 4? Tutuli ako, O Ginoo, sa dalan mo, itudlo kini kanang. Tudloy ako, pag kinabuhi uyon sa imong kamatuoran. Kay ikaw man ang Dios nga akong maluluwas, nagsalig ako kanimo kanuman. Sa 8, ang Ginoo matarong ug maayo. Nagtudlo siya sa mga makasasala sa dalan nga angay nilang subayan. Sa atong pagpadayon, yung gidawhag ang tanan. Nagyod ang kasing-kasing nga makaobsanon atong pagtuon sa Diyos. Sa dili pa nato madunggan ang pulo nga alam ka nato para madawa. Akong ginaawhag ang tanan niyo. Na kasing-kasing nga mahinulsol. Kaya again, wala nagkulang ang Ginoo pagparimay, pagtudlo, pagbalong tanan. Sa sitwasyon nga naa karon, talaga yung mga panahon nga ginahanglan nato na siya agian. Yan mas makita nato kung sa kamayo sa Diyos. Atong magitan ang Ginoo.
Salamat sa dakila mong pag-ibig. Salamat sa pagyakap mo, Ama. Ang presensya mo ang ninanais ko. Ang puso ko ay para lang sa'yo. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Hindi ka nagbabago. Tiwala ko'y ibibigay sa'yo. Mga pangako mo, panghahawakan ko. Mamamalagi sa kalinga mo. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Ang iyong nilikha'y luluhod sa'yo. Itataas ang ngalan mo. Bawat labi ay magpupuri. Jesus, dakila ka. Kami yung likha'y lumuluhod sa'yo. Tinataas ang ngalan mo. Bawat lahi ay magsasabi, Jesus, dakila ka. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Itataas ang ngalan mo, Ama. Okay, sa pagsugod, allow me to open this in prayer as sa atong pagsugod sa pagpaminaw sa tulong sa Ginoo karong adlaw. Labing kamahanan o labing halangdon nga Dios, Ginoo. Salamat kaayo sa unang yun sa kinabuhi nga imong gihatag karong adlaw sa matag usa ka namo.
salamat kaayo sa imuhang walay kinutubang grasya gid Ginoo. Sa imuhang walay paglubad nga gugma, sa imuhang kaluoy nga bag-o gyud matag buntag. Salamat kayo Dios. Given Lord sa pagdala sa amua diri sa imong balay alampuanan, sa imuhang house of instruction Lord. Salamat kaayo nga gihatagan mo kami, tugutan mo kami nga dadon sa imong simbahan. Ang among mga pagampo Ginoo, ang akong mga pagampo nga ikaw pagaandam sa among dalunggan, sa among hunahuna, sa among kasing-kasing Ginoo nga maminaw sa imong pulong aron usab ang binhi masabuag gyud dito sa mayong yuta sa kasing-kasing Ginoo nga naa diri karon sa mga tao, sa mga kaigsuonan nga naa nagasimba karong adlaw. Given Ginoo sa mga kaigsuonan nga nagatan-aw lang sa live Lord, nagaampo kami nga ikaw gyud mag-aandam sa tagsa-tagsa ka mga hunahuna ug kasing-kasing. Ug tuguti nga masabtan namo ang imong pulong aron usab nga makinabuhi namo siya. Hatagi kami sa kusog ug kaalam nga mabuhat Ginoo ang imong kabubuton para sa kaymayaan sa imong ngalan. Ini ang ginako salamatan sa ngalan ni Jesus. Okay. So, mayong buntag sa tanan. Buntag no, sa pagpaka na taong Ginoo, sa inyo kayo. So, sa dilit pa ta magsugod, greet the people around you. Mayong buntag sa greet as is dapat kaila man nimo or dili nimo kaila. Mayong buntag sa tanan. No? Mayong buntag. So, ay ano lang tinak para mo nakita. So, kana. So, it's kuan. Maayo kayong adlaw, no? Wala dili man makababag ang kuryente, no? Hantod na ay baba, hantod na ay dalunggan, hantod na ay kamot nga ipakpak, hantod na ay mata nga makita. Padayon din sa pagsimba. So, makadungog pa man ka mo. No, makadungog mo dere. Makadungog mo. So, hantod makadungog, walay problema. No? So, kana. So, sana nga kung ano, pagsugat sa bagong bulan. No? Kuan karon, Foundation Day sa Bukidnon. No, nang matingala mo nga pasawan ka pang kuan siya kay nag-usher man na sa dito. And then wala po ako na kanang dear months, no? So wala na po ng dagway ni Jose Maritza, no? So and then kana sa nga kuan. And then lagi sa akong kuan dili sa babag, no? Maayo doon kay kanang kuan ra kita, kanang maminaw ra kita karon. So samtang makadungog mo, paminaw lang gid mo dayon. Nala gikuanan lang po na og gamay diri o kuan kay nagandam mo PowerPoint gamay. No, so kana o sugdan nato ang ato ang pagahisgutan karong adlaw. Grabe gid no, September 1 yun nagsugod ang kuan ang Domingo, no? Pinaka sugod yun 1 yun. So maayo kayo nga sugod sa bulan, then pinaka first day gid sa bulan naagid ta sa simbahan sa Ginoo, no? Dili na sa para sirtihon ta karong bulana, no? Kay ang pagtuol lagi sa swerte kay malas. I mean, as a Christian, we don't believe in luck, in wish. We do believe in answered prayer. No, because our God is not a genie. He is a God who is alive, who is willing to listen
to every prayer nga gina-render sa iyang mga anak sa iya. So, padayon sa topic nato, which is blessed are the poor in spirit, no? So kani siya nga topic na isgutan na namo siya atong niaging Domingo. Ang nakaapan lang kay ipadayon lang gid gihapon nato siya maskin usara siya ka verse sa Matthew, which is Matthew chapter 5 verse 3. Usara gid siya ka verse, mubo ra gid siya nga verse, pero grabe ang truth, no? Grabe ang kamatuoran nga ato ang mura sa og tools nga pwede nato magamit para maklaro o masabtan nato ang usa ka butang. Ang kinahanglan lang sa usa ka pangutana kay kinahanglan sa tubagon. So naay pangutana nga gihatag atong niaging Domingo, duha ka pangutana. Nganong mao man gyud ang una nga gisugdan og tudlo ni Jesus kay para chapter 5 no, open your Bible in Matthew chapter 5 verses 1 to 3. Nag-ingon diri ang pulong sa Ginoo, sa pagkakita ni Jesus sa katawhan, mitunga siya sa bungtod ug milingkod didto. Unya mialirong kaniya ang iyang mga tinun-an ug gitudluan niya sila niining musunod. So niadto si Jesus dito sa katawhan, ni saka din sa ang katong mubo makakita kang Jesus. Ngana, no? So para makita siya sa tao. So nitunga siya sa bungtod ug bilingkod didto, and then sa kung gingon lagi nga ang paglingkod sa ilaha kay mao na ang indication nga mutudlo na ang usa ka tawo. So nilingkod siya kay magsugod na sa og tudlo. Unya mialirong kaniyang iyang mga tinunan, meaning na ang kabos sa mga butang espirituhanon. Maayo ning kang Matthew kay iya man gisumpayan og kabos sa mga butang na espirituhanon. Kay ang kang Lucas kung tanaw nato sa Luke, ang giingon ra ni Luke dito, ang giingon ra ni Lucas dito siyang sulat, bulahan ang niila nga sila kabos. Maura, wala niya gibutang sa mga butang nga espirituhanon. So, nganong mauna ang gisugdan moy, nganong mauna siya ang starting point ni Jesus sa iyang preaching, tungod kay mauna siya ang foundation sa Christian, sa usa ka Christian. No, mauna siya ang foundation, magsugod ang usa ka Christian sa pagkita, sa iyang pagkakita nga siya kabos sa espirituhanon nga bahin. So, mo na hinungdan. Ang ikaduha nga pangutana is that unsay pasabot sa kabos sa mga butang nga espirituhanon. Sa gingon palagi nato nga ang Greek word sa poor didto nga word is potios. Nga ang pasabot sa potios is a shrinking from something or someone to cower and kringle like a beggar. Ang bot pasabot kung sa Bisaya pa, ang potios kay mura siya manlilimos, nagashrink siya nga maulaw siya pangayo. Mao na ang tinuod nga usa ka beggar. No, lahi man sa ko palagi no, lahi ang beggar nga ato ang nakakita karon. Kay ang mga manlilimos nga atong nakakita karon kay dili ka kaulaw. No? Ignon pa ka nga wa kay 20 diya mo limit pa ba? Grabe sa ning paano mo limit man pud pangayoon. So lahi ang beggar nga atong nakakita og sa beggar gid nga dapat mao gyud na siya ang definition sa usa ka manlilimos. No? So, nabitay lahi man gud ang kuan karon no kay naay ka panglimos nga may pakigpanglawas, baskog kaayo, so ingana. So, ato ang i-picture out sa tunguna-una nga usa ka beggar nga buta or basta kay dili siya able makakita og trabaho, dili siya madawat sa trabaho. Ingana. So, mao na siya ang itsura sa poor nga giingon sa Matthew chapter 5 verse 3. Potios. Something na wala gyud iyaha. Ang word ana kay spiritual bankruptcy. Bankrupt yun spiritually. Wala gyud iyaha. No? And then naapoy other term lagi sa poor nga kuan which is penekros, Greek word, nga ang pasabot sa penekros is that pobre siya pero naa siya gamay nga iyaha. Gamay lang ang iyaha pero pobre siya. O ang katong ihang gilimusan nga naa sa impierno.
no, sa Luke 18. Mao to siya ang itsura sa usa ka potyos nga wala giiyaha. And then ang kining pinay-cross is katong someone nga ma-illustrate nato sa usa ka widow nga giadtuan ni Elijah. Na-remember ninyo to katong widow nga iyang giadtuan nga wala na propeta sa Israel ana na time kay gipangpatay na sa hari, no? So moto ni ato si Elijah sa balay sa usa ka widow, and then niya ang widow siya nga usa na lang kakumkum ang amuang kanon sa kung anak karon wala giimuha, no? So and then niabot pud sa time, no, sa middle age lagi nga ang poverty kay na-elevate, no, kay murag dagan-dagan mo to wala atong kuan nga na-elevate siya in a sense nga gihimo siyang merit, meaning gihimo siyang kanang bitong alay ka na merit, di ko kabalo sa Bisaya, basta kay gihimo siyang garbo nga kung pobre ko, sure gyud ko nga malangit ko. Niabot na sa una, gitawag na siya nga poverty mysticism. Nga sa middle age, mo na ang ilang kuan nga na-elevate ang garbo sa usa ka pobre. Nga ang dato, makahunaw na sila atong panahon nga dato man ta, di kita kasulod sa langit. No? So, gikuan sa Ginoo nga dili siya kapobrehon sa material nga butang. Kay kung tanaw nato kung mauna siya ang basihan para makasuko sa kinabuhi ni Jesus nga wala sila ni agi og sitwasyon nga nanglimos sila. Right? Wala. Gitawag sila sa mga tao buang, gitawag sila sa mga tao nga mga kanabitong gapang guba o kanang grupo, daghan kayong gitawag sa ilaha. Gitawag pa gani si Jesus nga kana ginasapian na sa demonyo nganong makaayo na sa nagsakit. Gitituluhan sila ing anak nga mga ngalan, pero wala mo'y nabantayan sa Bible nga gitituluhan sila nga gapang limos. So, kung mayroong tao poor, ang kaning poor dili ni siya again about sa ang ikatulong nga pangutana is that mo to siya pasabot sa poor, no, in spirit. Ang third question is what is the result if we are poor in spirit? No? Unsa may resulta kung kapusta sa mga butang nga espirituhanon? Na ang tubag sa Bible. Ang tubag sa Bible kay theirs is the kingdom of heaven. Sa Bisaya, maangkon nila ang paghari sa Dios. So ang resulta kung kapusta sa mga butang nga espirituhanon kay maangkon nato ang paghari sa Dios. So mao na siya nga ang kanang theirs dira, ang kanang word nga nila, maangkon nila, is mauna sila ang katong mga tao nga kabus sa mga espirituhanon nga utang. Sila to, no? And then kung tanaw nato ang phrase, ang phrase, no, theirs is the kingdom of heaven. Ang word nga gigamit kay is, right? Theirs is. So but pasabot present tense and verb, no? Present tense verb. Nga ang but pasabot karon. Dili gahapon, dili ugma but karon. Mao ni sa ang nakaapan karna para maklaro sa inyong una-una. Nga nay pangutana nay nangutana sa kuang niana sa kanang unsa kahay itsura ba sa puhon nga mamatay ko sa salvation nga gihatag sa Ginoo sa buwan. Nay nga nga pangutana, no? Nga kung imuhang tanawon gahuna-huna sila nga ang salvation is sa time lang nga maangkon nimo ang salvation sa time nga patay na ka. Pero wala nila nahibalaan nga sa panahon nga even sa time nga buhi sila
gakaangkon na nila ang kinabuhi sa usa ka taong luwas. Like, for example, sa giingon sa John 17:3. Prayer ni Jesus. Unsa giingon ni Jesus dito? Ano so? Nagampo si Jesus sa Father. Yan na din si Jesus. O kini mao ang kinabuhing dayon. Nga ang mga tao muila kanimo nga mao ang bugtong matuod nga Dios o kang Hesukristo nga imong gipadala. Yan na si Jesus. Nga ang buot pasabot is that ang salvation dili na siya something nga imuhang matilawan sa panahon nga patay na ka, but you are testing it today. Karon nga buhi ka, imuha ng gakatilawan, gakaangkon ang kinabuhi sa kaluwasan. No, dili na sa something nga ugma pa puhon, but karon na naa na. So sama gihapon sa giingon sa Matthew 5:3 na there's is present tense karon maangkon nimo ang gingharian sa langit. No, and it's dili lagi gahapon nga maangkon mo da, it also a verb nga nag-describe po sa action, which means it is moving, it is happening today. Kakatilawan nato ang gingharian sa Dios. Perhaps not physically, kay napamanta sa kingdom sa sala, sa kalibutan, but ang kingdom nga atong kakatilawan karon kay ang kingdom nga naa sa sulod sa tuang kasing-kasing. No? Ang kingdom nga naa sa sulod, dili na sa gawas. Mao na pagtuo sa mga Hudyo. Nga abi nila pag-abot sa Messiah, ang kingdom nga gisaad sa Old Testament muabot na. Pero disappointed sila. Revelation nga muabot yun ang millennial kingdom nga dito na ang rapture mo. Okay? So, gidelay ang kingdom, but it doesn't mean nga ang kingdom sa Ginoo wala naa sa sulod sa kalag sa usa ka Kristiyano ang gingharian sa Dios. Naa sa sulod, no? So, moto nga there's is naa na naangkon na nimo. Ngano sa man nimo naangkon ng gingharian sa langit sa panahon nga ikaw giluwas sa Ginoo. Then unsay feel kanang unsa na ko pagkabalo ugma ang katagbawan nga dili mahatag sa kalibutan. Namana nabataan na ba ng kingdom sulod sa tuwang kinabuhi, no? Sulod sa daghan kaayong problema, nagpabilin tang malipayon sa Ginoo. That's mo na siya, usa na siya sa indication na ang kingdom na sa sulod. So, motto, no? Theirs is the kingdom of heaven. You can enjoy now the blessing of entering to the kingdom of heaven. No, dili na siya something nga maangko nato sa panahon nga mamatay ta, but karon nga buhi pa ta, gahakita pa nato, gakaangko na nato ang kingdom, ang gingharian sa langit, no? So, unsa may naa sa pag-angkon sa gingharian sa langit? Unsa may naa ana, no? Naay tulo. You are under the kingdom's pension. But pasabot, pensionado ka. Ginahatagan ka sa Ginoo sa imong panginahanglanon. Mao na siya ang butang kung naa ka sa gingharian under sa pension sa Ginoo. God is giving us what we need. Ginatagaan sa Ginoo, ginahatagan ta sa Ginoo sa atong panginahanglanon. And then also we are under the kingdom's protection. Ginaprotektahan ta sa Ginoo, ginaampingan ta, ginaamumahan ta.
ingana ang bation kung naa ka sa gingarian sa Dios. No? So igsoon kung sa sulod sa isa ka adlaw sa pagani ka panubra. Di ba? So ang pasabot ana, we are under God's provision. Kani ako ana sa ting buko ng kano, dili na tungod kay kusgan ka. Dili na sa tungod kay naa kay kusog ikatrabaho. Tungod na siya sa Ginoo. Kay usa ka na sa Ginoo, dili ka makamata, walay pagkakindam's provision. Nga na bitong giingon ni Jesus sa Matthew 6, nganong mabuol man ka. Nga naa na pensyonado ka man sa kingdom. Nga protektado man ka sa kingdom. Nga you are provided by the kingdom. No, Matthew 6, unsay ingon niya rito? Ayaw ka guol. Unsay mo ang kanon, unsay mo ang suoton, tungod kay naa ka sa gingharian sa langit. No? Okay? So, kinsa gani ang pinakalas gibuhat sa Ginoo? Ha? Tao. Ang pinakalas gid ang pinakaimportante. Kung giuna niya ang yuta, ang tubig, ang dagat, ang kabukiran, ang mga hayop dayon, then pinakalas din ang tao. But pasabutan na, ang tao ang pinaka-importante sa mata sa Ginoo. Amen. Katong mga langgam, least important dito sila, pero importante ihapon sila sa Ginoo. So, nganong dako kay itong masagpa sa to sa Matthew 6. Nganyan ang Ginoo tan-awa ang langgam. Kung importante sa sakuha, mas importante ka. No? Kani makita gid nato na, no? Kung magulanon mo ano mo ikanon ugma, kung magulanon mo sa kung unsa mga bahin sa inyong pamilya, trabaho, negosyo, balay-balay daghan kay langgam. Tanawa lang ang linya dalaw. No? Linya gana sila diya. Makana ko naghanag Matthew 6 no? Siya arog mabuol pa kuane. No, ikanon wala to, no? So, we are under the king, under ta sa benefits sa kingdom. No? So, kung gagagol ka, basin, dili ka under sa benepisyo nga naa sa gingharian. Mao na ang pangutana. Nga hanggang ano gagagol kung mangyapon ko? Basin, wala ka ato nga benepisyo. Pero kung naa ka ato nga benepisyo, then there's no need to worry, brothers and sisters. So muna siya, theirs is the kingdom. Mauna ang resulta sa mga tao nga kabus sa espirituhanon ng mga butang. Nga maila ang gingharian sa langit. Dili ugma, dili pa nga murag ilabang paabuton, but karon na. Right? Theirs is karon na. Happiness is now, blessedness is now, the blessing is now. Naa na karon. No? Nga maangko na nimo ang kalipay nga way sama. Maangko na nimo ang kalinaw nga way sama, ang katagbawan nga way sama. Naa na karon dili na nga imuha pang paabuton ugba, but naa na karon. Theirs is the kingdom of heaven. So, mo na siya no nga maangko na nimo tanan. No? Nga by the time nga ikaw naa sa gingharian sa langit, pagsulod nimo sa maong gingharian, maangko nimo ang mga butang nga iya sa gingharian. No? So unsa man ang ticket nato para makasulod sa gingharian? Salvation. Kaya ang makasulod sa gingharian katong mga luwas. So nganong kinabalik-balik sa mga pastor ang topic sa kaluwasan. Kay unsaon na nimo maayo na kay ka sa theology, maayo na kay ka sa mga doktrina, makidebate na ka unsa pa klase nga mga kuan. Kung dili klaro ang kaluwasan nga naa sa imuhang kinabuhi, di gyapon ka kasulod sa gate. No? Maskin pag unsa nimo ka bright, mura gyapon kung eskwelahan, di ba? No ID, no entry. Maskin pag unsa ka ka-bright, sumakum laude ka, ang guard wa ako'y pakini mo. Ako'y magpasulod sa imo. Kung wa kaya hindi ka kasulod. No? So,
ang atong ticket is that by grace through faith in Christ Jesus. Kay mao na siya ang mao na siya ang kaluwasan, which is ang kaluwasan maoy ato ang ticket lagi to enter to the kingdom of heaven. Fourth question, that's the third, right? What is the result of being poor in spirit? The result is that theirs is the kingdom of heaven. Fourth question, how do we become poor in spirit? Pangutanan na pod, unsaon man nga mahimong pobre, mahimo kong kabos sa espirituhanon nga mga butang. Unsa may akong buhaton? No, kay gusto ko nga makasulod ko sa gingharian. No? Mao pagid ni. Ang pagsulod sa gingharian dili atong kabubuton. No? Ang makapasulod sa tua sa gingharian kay ang tag-iya sa gingharian. Dili kita mo parang nga sulod ko ha. Dili sa nga. Ang hari, ang king sa kingdom, ang tag-iya sa gingharian ang magpasulod. No? So, mo ni karon nga kung ang makasulod di ay, kung ang makaangkon di ay sa usap to gingon dito, ang makaangkon di ay sa paghari sa Dios or makaangkon sa or makasulod sa gingharian sa langit kay katong mga kabos sa espirituhanon nga mga butang, then unsa may akong buhaton para mahimo kong poor in spirit. So, sa unsa man nga pamaagi nako, unsa may buhaton ako, pastor? Nakuha ninyo to, no? Parehas ba sa mga pamaagi sa poverty mysticism? Kabalo mo bitaw atong sa poverty mysticism? Naay duha ka grupo nga nituo ato nga belief. Kaya poverty mysticism is that kato lagi na-elevate ang value ay na-elevate ang virtue sa mga pobre. So naay duha ka grupo nga nituo ana nga belief. Ang usa kay monasticism ug ang asceticism. Isu kay daghang mga no, murag familiar lagi ni. Murag nahitabo lagi ni sa Lanao del Norte. No? Murag ni adto sila, no, gipamaligya ang ilahang mga katigayunan. Gideprive ang ilang kaugalingon sa pagpalit og mga gamit. Kay dapat ang ako ang gamit pobre gyud. No, dapat ang akong sanina gisi-gisi, dapat dili, no, dapat dili ko limpyo tanawon. Mo'y gibuhat sa mga monasticism. Nagpuyo sila sa lugar nga wala gi ilaha. No? And then self-denial. Kay gatoo sila nga ang kwarta gikan sa yawa. Dili sila kuan kwarta gikan gina sa yawa. So mo na ilahang gituuhan, and then even niabot sila sa punto sa mutilation nga pasabot, nagputol sila og organ sa ilang lawas to prevent themselves from to prevent themselves to make mindset. No, even ang mga munghi, mo man ilang mindset. Nga ang ilang mindset is that kung naa ka dito sa syudad, matakdan ka sa kahugaw nga naa dito. Nganong nagpalayo sila. Nganong di mo makita ang usa ka temple sa mga monk dito sa syudad. But dito kana ba atong buhaton? Kay ang pangutana naman is how to become poor in spirit. Mao ba natong buhaton? Babaligya ba nato itong mga katigayunan? Kung naman galing katigayunan? No? Magpalayo ba ito sa syudad? I-deprive ba nato itong kaugalingon sa mga butang makaya na ito palit? No? Usahay kay mga kwanta, magilty ta palit og bagong sanina, no? Magilty ta mukaon og mahalon nga restaurant nya knowing ato pamilya nagkaugulad Ginoo singana nga mga utang ba, no? So are we doing it? So ingana ba nga pamaagi gyud ang giingon sa Ginoo para makasulod sa gingharian sa langit? Dili na mao ang giingon sa Ginoo. No? Kay naay mga pobre ang status materially pero layo kasing-kasing sa Ginoo.
naapoy dato ang status materially pero duol ang kasing-kasing. So, ang pasagot lang is that ang Ginoo wala siya nagtan-aw sa gawas na estado sa kinabuhi sa usa ka tawo. Nagtan-aw siya sa sulod. Wala sa pakialam o pobre o dato ka materially. Ang iyahang concern, ang iyahang pinaka-concern is that ang imuhang kasing-kasing. Asa. Asa ang imong kasing-kasing. No? So unsa man gyud ay ang buhaton? No, unsa man gyud ang buhaton? Naay duha. No, I mean daghan man gyud pero duha lang atong ikuan. How do we become poor in spirit? Number 1, concentrate on God. Pag-concentrate sa Ginoo. Ang pangutana rin, unsa lugar ang pasabot kung mag-concentrate ko sa Ginoo, mahimo lugar kong kabos sa mga butang espirituhanon? Yes. Ngano man? Because concentrating on God means fixing your eyes on Christ. Nga ambot pasabot lang, kung sige nimo tutukan si Kristo, makita nimo nga layo ra kaayo ka, nga pobre gyud ay kaayo ka sa espirituhanon nga butang. Sabtan ninyo? Ayaw ikumpara imong kaugalingon sa imong katapat. No nga mas maayo man buhanin niya, dagwayan niyo. Basa ba ka ni Bible? Wala man. No, dili ayaw no. Let us not fix our eyes to the one sitting beside us. No? Kaya kung makasasala ka, makasasala ko na siya. So kung timbangon mong duha, igwaris ra mo. No? Quits ra mong duha. No? Dili na siya something gamay ramang gudto nga kung gikawat, piso ramang gudto, amot na ani, gikawat ani niya. No? Namakak ramang guko. Unsa ganito ingon sa Revelation 21? Ang tanang bakakon, ang tanang kawatan, ang tanang namumuno. Unsa ra paignan? Impierno ra tanan. No? Dili ka makaingon sa Ginoo nga Lord, namakak ramang ko. Nya kanya akong katapat, kapatay mo ni tao. Ay kung igna nga pareha ra mi nga dito ra mi sa, no? Pareha ra mo dito sa prisuhan padulong tanan. No? So mo to siya nga if kung mag-concentrate ka sa Ginoo, dito na to makita nga pobre kabus giday kaayo ka sa espirituhanon nga butang. Balik ta sa timbangan. Kung ikaw ang imong tapad timbangon sa timbangan sa Ginoo, igualis ra. Pareha ra mo. Pero kung ikaw o si Kristo timbangon sa timbangan sa Ginoo, ikaw na diriyo. 50 bukatan nimo kay daghang kay kagsala. Si Kristo wala. So dito nimo makita nga kabus giday kaayo ko sa espirituhanon. Nasabtan niyo? How do we become poor in spirit? You fix your eyes on Christ. Kaya as you fix your eyes on Christ, dito nimo makita nga dako kaayo kang makasala. Ikumpara nimo imong kaugalingon kang Kristo. Dili sa imong hamtapan. No? Dili sa mga tawo nga nasa simbahan. Mabitaw ng usa ka kapandulan sa mga Kristiyano karon sa simbahan. Nag-stumble sila sa ilahang ka-churchmate. No nga naay mga responsibility dapat yun sa usa ka Kristiyano. Natay dapat responsibilidad. No nga diana dito nga ayaw tuguti nga mag-stumble ang imong igsuon sa imuha. But also we are commanded by the Lord to fix our eyes to the one who is perfect. Nga dili no nga kabalo ta nga walay perfect na church.